Yes, hindi pa tapos ang mga kwento ngayong laban. Siyempre, mahuhuli ba tayo dyan? Hahabol pa ho tayo. Diretsong usapan tayo ngayon. Titimbangin natin kung gaano nga ba ka-importante ang sex sa marriage. Sobrang importante. Pag wala, walk out na ako. Ganon? Eto na nga, Papo. Paano kung may problema ang inyong mister? Gaya na lamang ng erectile dysfunction. Uy, nangyayari talaga yan. No? Hindi na kaya Standing ni Manoy. ovation. Hindi na kaya mag-standing ovation. Flag racing. Hindi na matikas, ika nga, no? Ba't naman nangyayari yun in the first place? Depende yan. Maraming dahilan niya. Kaya yan ang tatanong natin sa ating guest Ayan mamaya. nga. Pero ang tanong dyan, ito bang ganito ay nakakabawas ng emotional intimacy? Good question, Papo. Isa Ang pang tanong, may solusyon ba dyan? Siyempre, lagi namang may solusyon sa lahat. Pakakusap natin ang kilalang urologist na si Dr. Joseph E. Doc, welcome to our podcast. Doc, to our first podcast. Yes, good day and hello, Papu Julius and Mamuti. Ganda ng buena mano ng podcast natin. Doc. Excited ako. Ako rin. Maliban sa inyo, nakikita ko mag-ano tayo, magka-conversation. At of course, the topic. Yes, love ba? Lumaki ang mata mo. Pag may love, pwede bang mawala sa usapan ng love equals? Erectile dysfunction. Yun ba yun? Or sex in general? Yes. O, ito na. Sige, diretso na tayo. Diretso na, Papo. Paliwanag mo muna, Doc. Ano ba yung erectile dysfunction? Tama ka dyan, Papu. Siyempre, unang-una kailangan maklaro natin yung definition kung ano bang erectile dysfunction. Lagi natin sinasabi sa ating mga pasyente o ating mga kababayan, ang erectile dysfunction ay paghina o pagtamlay ng isang ari ng isang kalalakihan at dahil dito, ang proseso ng pagtatalik ay mako-compromise. Compromised. Oo. Ini-imagine ko lang. Imagine lang At saka base sa website ito pupunta tayo sa academic portion. Yes. Sabi sa website na, hello doctor, 6 million ang number ng mga Pinoy na nagsasuffer ng Yes. erectile dysfunction. Ayun. Lagi natin sinasabi kasi yung datos dati kasi ay na-align natin ang problemang yan, Papu, kung nagkakaedad ang isang kalalakihan, no? Sasabi nila 50 pataas, 60 pataas, pag ano ka na, aging, no? Pero kagaya na sinasabi ni Mamu, bumababa ang datos sa kadahilanan. Meron tayong mga aspeto ng erectile dysfunction na really we need to consider kasi may psychological aspect o yung sinasabi natin, psychogenic in nature. Meaning, kapag, for example, stressed out ka, Exactly, number one. isang factor yon. Paano kunyari ay hindi ka na masyadong na-excite sa iyong partner? Kasi pag Teka, sasabi... magkaiba yun. Oo. Unahin natin yung Psychological stress. pa rin yun. Unahin natin yung stress sa excitement. Sige, Iba yun. stress muna Sa stress tayo. Kasi muna lagi tayo. natin sinasabi, Papu Mamu, yung the whole proseso or the whole process of erectile dysfunction, kagaya sinabi, Mamu ni, Paputin, na kailangan iisipin mo, may mental desire ka, syempre, yung mga hormones mo sa ating brain will signal it to the male organ. 'Di ba? So, andun na yung prosesong ma-stimulate ka, ma-arouse ka, andun yung desire mo, papasok ang libido, then yung mekanismo mo, yung ari ng isang lalaki, doon lang magkakaroon ng erection. Ang daming process, no? So, meron siyang dadaanan rin. Konektado. Yes, oo. Ang ari at ang utak. Yes, oo. Meron bang sinasabi na meron kang desire, meron kang libido, yung, sa Tagalog yung libog, pero gusto mo, pero meron problema ang mekanismo mo. When you say mekanismo, because yung ari ng lalaki is a mechanical thing that is controlled by our brain. So when your brain is stressed out, When your brain is stressed out, hindi na yun. kahit nalikas na malibog yung lalaki. Oo. Magkakaroon ng... Hindi ako sanay sa'yo. Oo nga eh. Hindi ko okay. kinaya. Hindi ko kinaya yung mga... Hindi. Magkakaroon ng Ma'am Del. Likas na malibog talaga. Ikaw na, First time mo yata sinabi yun on air.
Kinabahan ka? Kinabahan ka? Na-excite ka ako. Tinanong ni mama. Paano kung ma-L ang lalaki? Oh. Okay, lagi natin sinasabi kasi, ang lalaki kasi, yung hormonal levels mo, yung testosterone, di ba? Napag-usapan natin yan every time and then. Kasi, pag nandoon siya sa standard level of normalcy, so meron kang libog. Hindi pwede sabihin, ay, hindi ka nalilibog. That is normal, physiological, hormonal aspect of a male individual. Oo. Now, depende ang level of libog mo, libog talaga, yung libido mo, Libido. kung ano ang proseso ng ini-exhibit ng ating brain. Your brain sense what? Your auditory, your sight, your smell. Di ba? Kung na-process na lahat yan at 100%, that is pleasurable sa'yo, yung libido mo ay mataas ang level. Di ba? Nice. Correct. Kasi pag halfway, alam mo, nakikinig si Ati, pag halfway rin ang Ang performance. libido mo. Wala pa tayo siya, papo sa kung may excitement yung mo. excitement mo. Halfway lang. Kasi doon papasok yung, pwede nating ipasok yung anxiety. Ay, meron akong atubili. Kasi malay mo yung individual, may partner, may commitment, may asawa. Alam mo, there are aspect of that. Pero syempre, pag-usapan natin pag isang individual na male individual na lalaki, na single, walang siyang atubili. So the level of libido might be higher as compared to somebody who has commitment on some aspect. Pero lagi na sinasabi, kagaya ng binanggit mo, ma'am, na andun pa rin yung men are always in the on the births of, isasabi mo, ay, malibog. Pero Naturalesa how nila. do you tame or how do you limit it is on you. Ikaw na ang magtitimpla. Diba? Yeah. Hindi naman pwede sabihin, sasabihin ko sa isang malibog ako ngayon. hindi 'yon. It's a normal it's a normal instinct inside. Oo. For men, for men. For men, hindi mo For men, malalaman but men yun first. eh. Okay. Now, yung reaction will come later through the partner. Sasabihin mo, Through the "Ba't ko- partner." Parang, ba't ka namang ganyan? Para ka namang Kasi Hayop, minsan, parang animal. hayop. Kasi Oo. minsan, kahit anong gawin ng babae, kapag wala ka, psychologically, hindi ka nakafocus Yes. doon sa yung gustong gawin, for some reason, ang hirap i-explain minsan, yun ang nangyayari. Hindi natutuloy Yes, talaga. tama ka dyan, Papu. Kasi yung level ng testosterone mo, hindi ma-achieve because meron kang mga risks or yung mga determinants mo na parang anxiety, depression, may iniisip, 'di ba? Oo, maraming so yung factors at mga play, no? maraming factors yun. So yung pag-akyat ng barometro mo, ng testosterone mo, hindi aakyat ng sa gusto mo. Then your level of libido will not be that much. Yeah. Yes, you probably, sabi mo, alam ko may gusto mong maisip. Yung erection mo might not be that full, but you might have partial erection because tumaas na yung testosterone mo. Doon nagkakaroon ng disparity. Pero may tanong ka, yung pangalawa mong tanong. Oo, hindi. Sagutin naman ni Doc yun. Paano kung walang gana? Oo, hindi. Yung kasi may, syempre sa tagal nyo mag-asawa, sometimes it comes to a point na parang routine na. Nakasanayan na. Nakasanayan. Ito na naman. Minsan walang gana, yung isa't isa, kaya hindi natutuloy. In short, Oo. pag masyado nang matagal daw ang pagsasama ng isang couple, parang wala na doon yung excitement. Parang let's get it over with. Routine na Parang to. routine, Parang parang- matapos na lang. Parang exercise na lang ang nangyayari. Hindi na when yung you say talagang romantic. Hindi, Papu and Mamu, when you say it's routine, how routine is it? Like, one factor is, because of age, because of constantly, alam nyo na, Oo. Predictability. alam mo na hindi naman siya, hindi naman niya ako kakalabitin for some reason or another. Pero third, syempre, papasok doon yung, baka kailangan niya. No. Your parang partner obligasyon. wants the romance. Parang sasabihin Papo ni Obligasyon. ni Mamu, parang 1 taon na. Grabe.
Isang parang taon ang para sa tagal-tagal. magkasama. Matagal Parang yun, ano oo. lang tayo, di ba? So, Magkaibigan na lang. yung mga ganyan, it can come for certain reason of age, hormonal factors, medical syndrome, like meron kang karamdaman, Those are the things na kailangan, Papu Mamo, na maiintindihan natin. Ayan, dyan Yan. ako hugot ngayon, Doc. Sabi mo, may karamdaman. So, hindi lang yan a matter of being stressed para magkaroon ka erectile dysfunction. It's not a matter of just being in the mood Yes. or high libido. Yes. You mentioned may karamdaman. Yes. So, may kinalaman ng erectile dysfunction kung ano yung physical condition ng pangangatawan. Baka Yes, kasi oo. ano itong mga medical ano na to na Oo. sinasabi niyo. Tama ka dyan. Kasi doon Reasons. nating i-divide, Mamo, yung psychogenic, stress, anxiety, depression, problem, trauma, behavioral lifestyle changes, for psychological ED. Pero yung organic type, talagang ito yung meron relation sa karamdaman. You can have diabetes, hypertension, CNS, na stroke, trauma, vehicular accident, to the lower part, yung mga paraplegic, mga ganon. Oo. Yun pwedeng magkaroon ng problema because it is innately may nangyayaring pagbabago sa iyong katawan. Sa lalaki na ba yan o pwede sa babae rin? Sa lalaki kasi Dahil erectile kasi erectile dysfunction na tayo. Hindi nakawala ng gana. Ay, pwede rin naman sa babae kasi iba naman ang hormonal interplay nila, no? Even though sabi natin both will undergo, for sa lalaki andropause and for female is menopause. Meron na rin kayong pre-signal, 'di ba? Pre-menopausal, yeah. 'di ba? Ang lalaki may pre-andropautic symptoms Also. also. So, ang lagi natin sinasabi, because yung male organ natin is made up of vascular tissues and muscular. Hindi naman buto yan eh. Erection doesn't come because may buto. Tama, 'Di ba? tama. So, it's both ang daloy ng dugo, ang mekanismo ng contraction ng ating mga muscle. And those yung sinasabi natin, na-mention mo, Mamo, those that is related to organic, and on the top of it, yung aging ng individual, would come into play and it would be difficult, mahihirapan ang isang individual, lalo na sa erection. See. Erection. Okay. Ito, real talk. Real talk. Okay, Minsan Papo. Go, kasi, Papo. Parang serious. Go, minsan kasi, Papo. Support kita. may mga lalaki na nagkakaroon ng extramarital affairs. Yes. At nakukuha nila yung excitement na yun doon sa iba. Kaya isa rin sa mga reason Let's go. kung bakit hindi na tinatayuan kapag kasamang asawa ay dahil excited siya doon sa kabila. Ganon. Ano ba ang Diba? sagot doon? Yes, it Oo, happens diba? to my, we Oo. have patients like Confirm. that. di ba? Confirm. Wala naman talaga sakit. Nakikinig si Mama. Alam mo yun? Wala naman talaga sakit. wala lang Kasi gana minsan sa ano yan misis. it's a Oo. male ego na if ever within the marital bed, hindi na nagaganap ang dapat maganap na Oo. proper, Yeah. meaning yung consummation of a very good sexual act. Ang lalaki ay maghahanap ng iba for the reason denying maaring wala siyang problema. Maaring wala siyang problema. Pero maaring may problema na siya. He's the one having the problem. So, anong gagawin niya? Practice. Hahanap siya ng mas bata. Titingnan niya kung tumatayo si Manoy. Pag tumayo, wala kang erectile dysfunction. So may mga clients. That is the displacement. Anong ibig sabihin displacement? Humahanap ka lang ng rason para hindi yan isiping yung asawa mo. Kasi nga ba kasi misis hindi na rin nag-aayos, di ba? Oh, that's one. Ibig sabihin nawawala ng yung flavor ba? Yung intimacy na parang naaaraos ako sa iyo. Or going back, true stories yan ng mga, That's true meron story. kang mga ganyan, Akala nila may clinical, sakit. na, Di ba? Papakonsulta sa'yo, no? Oo, kasi pag ganyan yan, Mamo, Papo, lagi ko tinatanong pag nag-aano naman sila, they will tell you the story. Sabi, meron naman Dok meron nga ako nakilala. Okay naman kami.
Pero pagdating sa asawa ko, parang may erectile dysfunction ko. Tatanungin ako, sa tingin mo may erectile dysfunction ka? Eh sa extracurricular mo, meron kang Oo. erection. Tapos, hindi yan. That is that is wrong. So, anong solusyon pag ganun? Dok, Ha? anong sinasabi mo sa pasyente Isumbong nyo? sa asawa. De, joke. Sumbong kita sa asawa mo, Sumbong ka sa bago asawa. ka na. No, kasi ang ano dyan is like, the problem now is psychological in nature. Yeah. So there must be problem within the marriage. The marriage. Yeah. The intimacy, you have to have a good communication. What's happening? Lagi ko sinasabi, tsaka kayo, di ba, you always say na it's not about the length of marriage. It's how you reinvent and innovate in everything. It's especially dun sa bedside, di ba, nagbabago. Hindi naman isabihin pag 60 ka na, susuot ka ng parang Barbie doll. Depende sa'yo. Sagwa naman nun, di ba? Sagwa. Parang, di ba? Parang yung inaano mo rin, enact mo yung fantasy ng asawa mo. Tapos, Tuod na bang hindi, 60? sabi nga ni Papu, makakadiri. Na parang, sabi, ano ginagawa mo? Baka lalo magkaroon ng erectile dysfunction yan. Oo, Doc, hindi ka ba na-arouse sa akin? Parang supag-sukan. Lalo Hindi, magkaka-erectile dysfunction na yan. This is an example of something that sometimes people will do. Pero sabi ko nga, but pag nagkakaroon tayo ng problema, I think talking about it and discussing about it would be Openly. very, very important. Yeah. Whether it's the problem of the guy or the problem of the woman. Eto, Doc. Anong mas mahirap i-treat? Yung psychological erectile dysfunction or yung physical or physiological? Anong mas Okay, mahirap? ang psychological kasi kailangan magkwento ang isang individual. Kung ano talaga nangyayari sa marriage, no? Kasi nagkakaroon ng erection naman siya eh. Oo nga. No, mamo. So, anong pinapayo Pero mo? ako lagi kong itatanong is, bakit? Oo. Bakit feeling mo wala kang erection? Kasi minsan sasabihin nila, oh, Dok, okay naman ako dito sa sa oras na to. Minsan may problema naman ako ganun. So you have to extract that to your clients or patient para matreat mo na hindi ka na kailangan maaring magbigay ng gamot. For psychological, because it's basically the brain. Now, for yung mga organic type, Papu Mamu. Balik muna tayo. Ano usually ang na-extract mong mga rason doon sa mga pasyente mo na psychological in nature ang problem nila kung ba't hindi sila nagpa-perform well? Oo. Breakup. Okay, Very breakup. hurtful breakup. Okay. Yung linoko. Niloko nga. Pag Diba? niloko ka na once, parang, di ba, Papu? Oo. Or paulit-ulit, na parang hindi ka na yung kasi may turn yung mga pasyenteng mahal sobra ng lalaki tapos yung babae iniwan na lang sa ere. Tawag ba doon ghosting? O pwede rin siguro, pwede. Dok. Kunyari, nagka-affair si Mrs. Yan. Di ba? Tapos nagkabalikan sila. How do you Diba? gain back the, Reconcile, oo. Diba, parang Hindi makukuha ako uli kasi, yung kasi Trust, siyempre, no? una-una, Papo, hindi pa tayo mahimasok sa marriage life eh. Oo. But if both individuals will talk about it, of course, hindi naman pwedeng sabihin nung misis sa lalaki in front, nag-ano ko. Pero pag nagkukwento ang lalaki, lagi ko sinasabi, ba't nangyari yun? How did it gone into that situation on the first place? Baka hindi mo naman pinapansin ang asawa mo. Pwede. Ang asawa mo naghanap. Ayan. Second, Ayan. what is the age gap between you? Importante pala yan. Doc. Yes. Please, Oo, spill. baka yung lalaki mas matanda kaysa sa babae. Tapos hindi mo na pinansin. Oo. So maaring magkaroon ng paghahanap. The one thing for that. Oo. Third, hindi naman lahat ng ng problems of erection ay nabibili sa material. Meaning? O hindi kita nakasiping o bigyan kita pang shopping. Iba Material pa rin, things will not replace intimacy. yes, Ganon, oo. correct. Yung parang iba pa rin yung romance, pagyakap, pagkalinga, nafe-feel ng nafe-feel ng isang individual yung connection. Yeah. Magko-connect pa siya, bibigyan mo lang something, maghahanap yun.
na meron silang connect. It's a human-human connectivity. Ang lawak, no? Ang lawak ng mga Bira mo? reasons, no? Kung Oo. bakit nagkakaroon ng erectile dysfunction. Iba't iba eh. Yeah. Diba? Ang hirap mag-concentrate lang sa isang problema kasi ang dami nga niyang Layers. mga layers. Levels. Pag-usapan naman natin yung gamot. Paano nagagamot yung gano'n? Let's say, for example nga, may problema talaga psychologically, yung stress niya, when it comes to sex, paano manunumbalik uli yung libido? Yes, Anong tama gamot yun, doon? Papu. Una-una kasi, when these stories and histories na extract mo na sa iyong clinic, no? Tapos, siyempre, malalaman mo na kung saan nang bumula ang erectile dysfunction. Then you do your test, no? Yung hormonal test, serum testosterone, yung mga ibang test natin, ultrasound, Doppler, pwede rin sa penis, pwede para makita yung blood flow. Tapos, i-grade. Meron tayo, Papu, yung gine-grade yung erection. I-grade the erection. Uy, hindi ko lang nalaman Paano yun? yun. Ano? Oh, zero, i-grade? zero, none. Okay. 5, very good. 0 You to grade it 5. yourself. Sasabihin mo sa Sa pasyente. kanya. Oo, Hindi, ikaw doon ka nag-grade, ha? Kasi tumayo ka dyan sa harap ko. Tingnan nga natin. Ay, hindi. Sukatin nga natin yan. Ha? Wala, hindi ka. No. Pero sabi Sige. namin kasama yung asawa. Ba't pinapatayo mo? May something ka ba? No? You Walang grade- pagsusukat na nangyari. Wala. Yung, Sa kanya when lang, you on say his own. grade, Okay. what do you think? There is a classification and category. Then from that grade, meron ka ng baseline. Then tingnan mo yung other problems. Lagi ko sinasabi, di ba, Papu Mamo, anong other? Medical. Kung wala siyang medical problem, so psychological. So you treat the psychological. Do you refer to a psychiatrist or psychologist? Depende. Hindi. Kasi ang ating mga pasyente, ayaw naman ganyan eh. Parang sinasabi, sira ulo ko na. Di ba? So you dig deep. Like psychological kasi okay. Now, some can say, treatment can be oral. Siyempre, injectable, meron doon. Meron yung pump. Then may nilalagyan ng apparatus. Oo. Tapos, yung latest, pwedeng shockwave. Pwedeng yon, pwedeng shockwave. Tapos, meron na ngayong bago, stem cells with exosomes. Wow. Anong pipiliin mo? Pumili ka na. Oo, stem cell, ha? Mukhang okay yan, ha? Kasi that's the latest Lahat ng now. nangyayari sa clinic mo. Yes, Oh, oo. kasi your clinic specializes in Rejuvenative rejuvenative. And regeneration. Rejuvenative. and Okay. regeneration. So, ang success Oh, rate nyo mataas, regeneration. Doc. Yes, Ah? that will leave the oral injectable and the pump out. Kasi minsan sinasabi natin, Papu, Doc, hindi ako pwede kasi ayaw ng cardiologist ko. Post-stroke ako. Pero gusto ng asawa ko pa kasi bakit? Bata, ganon. So, leaving that oral treatment, injectable, pumps and everything, we have non-invasive treatments that are very good kasi magbabago ang yung mga cells mo doon sa ari ng lalaki. So Ganun magiging ka centralized, kumbaga. Yes. Nakatingin daw ako centralized. Oo. oh. Lagi kasi sabi nating Mamo kasi ibig sabihin, 'di ba may narinig ka, Papu, sabi ko, uy, nako, buhay pa ako, yung aking iniwanan na ako, nailibing ko na. Hindi pwede siyang ilibing. Dapat siyang buhayin. So paano mo ibubuhay is you pump in more young cells. Ay, bago yan, Doc. Yes. oo. Sinong pwedeng niyan, avail niyan? May age, ba yan? Wala naman. Considerations? Lang natin, i-check lang natin ng individual. Tapos, pwede nating, bigyan ng mga karampatang, stem cells or what. So, And out of na yung course, mga pump. Out na yung pump, yung mga unang meron naman, sinabi. lagi natin sinasabi, Mamu, meron pa rin yun. We cannot, siyempre, lagi nandoon siya. Kasi importante yun sa ating management para makapili ang pasyente. So, lahat hanggang doon. So, the latest that we will be doing is the, ngayon mo lang narinig, no? Oo, bago. Na-shock ka, no? Oo. So, yun. Oh, speaking of shock, may minention kayong shock. Yes, May shock. Ano yung yun? shockwave. treatment. Oh, yan. Paano Ginagawa yan, Doc? yun kasi para yung ari ay mabuhay. Isha-shock mo yung ari. Ay, Hindi yung shock. Parang kinukuryente, gano'n?
Hindi, bibigyan mo ng very, very low frequency. Parang kuryente nga. Oo, para kasi yung nerves natin is involved. Bubuhayin yung nerves. Oo. Remember, kagaya na pinag-usapan natin, from the brain, kailangan nasa-sense niya ang dictation ng brain. Pag hindi, putol. So, kailangan continuous flow. So, bubuhayin natin yan. Tapos yung mga vessels, mga ugat na kumipot na, bubuksan din natin. Ano every session yan, Dok? Depende Or once lang? depende mamu sa grade. 'Di ba may grading Yeah, tayo? Tapos doon natin i-align yung ilang session mo. It works, it's very good, it's non-invasive, hindi na kayo matatakot at lagi niyo sasabihin, hindi ibig sabihin walang solusyon. May solusyon na magagawa natin sa isang individual. Of course, lagi natin sinasabi, maliban doon, your lifestyle should change. Diba? Ibig sabihin, from food, from physical, Ipoprogram diba? lahat. Oo, yung ipoprogram yan. And tapos, kung gusto mo, yung mga may iniinom kang suplemento, if you want, kailangan adjusted rin para doon sa ari. So, para bumago siya ulit lahat. Pero Doc, in reality, anong age ba talaga nagsisimula na medyo yung Hihina? libido mo ay humihina na? Anong age? 50 pataas. Teka muna. Pareho tayo. Pareho tayo. This is Tourette Sadala, I in the beg book. to disagree. I beg to disagree. Hindi totoo yan. Alam na. natin. Hindi totoo yan. Nasa misis yan. Charot! So, sabi mo nga, Mga 50 plus, di ba? Yes, Oo. Pero iba, may mga di ba? May mga 30 plus, meron ng no? Yes. May Experience this na yung Di ganyan. ba problem? nabanggit ko sa inyo before, and we were in our short conversation, Yeah. na meron yan, 20 plus, 30 plus. Bata naman. These are basically yung mga psychological aspect of it. Yung mga may stress, psychological, anxiety, depression, the fast pace of our yung global system natin. Tapos yung Baka may digital trauma. and social media has a tendency to influence. You have to be wary of, meron tayong mga individual, yung sinasabi natin, yung within the 30 or 40 age group, meron tayong nakikita na they find pleasure, satisfaction, and erection through social media and digital. Pero hindi sa human form. Alam mo ibig sabihin? Yes. Meron siyang girlfriend, hindi siya kailangan manood muna siya ng ng Adult form, mga movie. adult Yes, movies. Which is something that kailangan mabago. There's something wrong pag ganun. Dok? Yes. Na Hindi you get siya aroused lang sa pagnood ng adult movie, pero sa human connection wala ka. Yes, mamu. Yes. Mamu, hindi siya normal. Nakikita mo ba? Kunyari, andong harap yung yung partner mo. Sandali, Hindi. manunod Wala muna akong ako, experience sa ganyan, Doc. Manunod siya muna, tapos, okay, pwede na tayo. Something wrong with that. Hindi siya natural. Paano kung si Mrs. gusto rin makinood? I think that's nice. I think that... You, as a doctor, you think if they watch think- together, No, I think that to get will aroused, be more ano? pleasurable if you watch and both of you will have the intimacy much nagigets mo? So there's hindi yung nothing wrong. one-sided There's nothing wrong kung mag-asawa, manood ng adult porn if it will help them, Especially get turned on. yeah. Pero kung babae lang nanonood or lalaki lang nanonood, There's something to to get be, aroused, there's something wrong. Red flag yon. Hindi, parang akin kasi parang mas maganda yan lalo na for our more maturing couples. Parang siyempre sasabihin ng misis, o yan gawin mo yan. Kaya mo pa yan? Hindi. Pero nating hindi that sense to have a more yung sabi niya adventurous. Yun yung pagbabago. Lagi natin sinasabi kasi ni Papo Dio parang pag tagal ng iyong yung marital marriage mo, kailangan may mga I-break cute, mo yung mga cute monotony. things. Yung monotony Tama, na tama. When you watch it, marriage. parang Yes. hindi Okay. Tama. So nagsisimula Good 50, pero kailan to talaga yung magpipick na talaga siya na wala na talaga? Ay, 60. Wala na yun. Dok naman, ang aga Hindi, pa nun.
As in, kailangan mo na ng tulong doon. Yun ang theoretical talaga? age. Oh. Pag 60 na Pero, lang. lagi natin sinasabi, pag maganda pa rin ang lifestyle mo, wala ka namang mga medical problems, you might still have erection. Oo. You might, kahit na mahina, but pwedeng tulungan doon sa mga napili natin kanina. Okay? Kasi pwede pa rin hindi ano, totally hindi totally may Pwede yung pa rin walang erection. magkaanak kahit 80 years old na. Ang anak Diba kasi si Al Pacino, Yes, si yes, Robert yes. De Niro, Oo. mga super senior na. Ano mga AIDS na mga Ang yun? babata pa ng asawa. Oh, I'm sure meron na yung assistance of something. Oo. Hindi na yung ang natural, di ba? Ang natin kasi papumamo dun sa pag naman yung giving birth at that age is for the production of your sperm cell sa testicles mo, no? So it is a different type of iba. disease from erectile dysfunction. Kasi ang erectile dysfunction is yung proseso para maganda yung sexual penetration mo. Now, after that process yung ejaculation. Doon iba pa naman yun. lalabas yung similya. So iba pa yun. Iba pa yun. Kasi pag yung production mo sa testicles mo, wala rin mangyayari. Oh. So, it's a whole meaning... process. Teka, paano ko may formulate meaning, yung question ko? Nagkakaroon pa rin sila ng yung tumitigas pa rin yung ari nila kapag ganong edad? Okay. May iba kasi, maganda pa rin ang production. We're talking about a 60 years old pataas na male. 80 na nga eh. 80 Oo, na, 80. 80 na, 80 years. Maganda ang production, pero maaring yung mechanical aspect, yung erection, wala na. That can be managed. Minamanage yun. May So, ibig suporta na yun. sabihin, pag uminom ng gamot, Ayan. kunyari na nag-injection tayo, nagpa-shockwave, nag-erection, so meron madadaanan ng similya. Pwede makabuntis pag maganda pa ang sperm cell. Talaga? Kahit 80 na, Dok, ah. Diba si Al Pacino Kaya nga nga eh. Kaya akala ko parang ano lang yun, sa dish, tapos, once surrogate you- mother, akala ko ganun Mamo, lang. once you have Wow. still viable, you call that Viable still sperms? viable sperm. At age 80, viable pa ang sperm. Yun na nga, if your lifestyle Yeah, is so good, maganda ang maintenance mo. Wow. How I wish kasi sa Pwede. mga babae pag nag-menopause wala na, wala nang no? viable Sa eggs. babae. Alam mo yun, Problema hanggang sa 40, 50 lang. Mamo sa babae kasi you just have one egg nga. to give. And for the men, Yeah. you have a lot of sperm cells to spare. Check natin pag 80 ka na kung viable pa yung sperms. Pero hindi na ako yun. Huwag na. Huwag na. Pero yung mga intervention, yung na-mention papo ni Mamu, yun yung mga IVF, yung if you have difficulty but you still have viable eggs and sperm, pwede namang gawin ng improve yan Yeah. through science. Science Ibig sabihin, na, no? tutulungan ka na ng science. Anyway, Doc, doon sa mga gustong magpakonsulta sa'yo, Yeah. paano ka makukontakin? Saan ka mapupuntahan? Oo, At syempre. paano mo sila matutulungan, Doc? Like yung paano mo natulungan yung mga clients mo. no? Yes, yung Patients. lagi natin si Pep, yung topic natin, pinag-uusapan natin, tungkol erectile dysfunction. No, pwede na sila pumunta sa ating bagong center, Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center sa One Asia Business Center sa Binyan, Laguna. Oo. And hopefully we will have a new branch sa sa Rockwell na nabanggit ko. Soon, malapit-lapit soon. na. Yan ang Doon stem natin cell. gagawin yung stem cell. Stem and cell. exosome. Ayan. So, Doc, ito lang. I know that you're a doctor, you're a urologist. Yung mga problema na emotional, psychological between a man and a woman or a couple, married couple for that matter, syempre, nakakatulong dyan mga marriage counseling, sessions, ganyan. Ikaw, as a doctor, hindi mo naman talaga trabaho yon, di ba? Yes. And yet, may mga pasyente ka na natulungan mo in that manner na parang kina-counsel mo na rin in a way, di ba? Yes. Pag Mas- pasyente mo sila. Tama ka dyan, Mamu. Mas gusto ko nga couples come for evaluation and consultation. As a Mas couple. natutuwa. Oo. Mas Yeah. lagi ko sinatanong nga, Papu first wife, sasabihin ng bakit? Ay kasi, parang sigurado ako. Mamaya kasama mo yung Oh, yeah. Tama extra naman. mo. O, di ba? Para malaman ko yung yung confirmation or affirmation. Kasi pag tinanong ko yung lalaki, titingnan ko yung movement ng face ng asawa. Gaganon-ganon yan. Sabi ni wifey, parang di ka nagsasabi ng totoo. Ayun. Kasi May mga siya ang ganun. Oo. affirmation ng ng Yeah. husband .
So I would like during like mga ganyan aspect, fertility or treatment of erectile dysfunction, it's especially very nice if the wife, the couple or the partner is there. Kasi mas maganda naririnig niya. Kasi minsan sinasabi ko, yan ha, wag mo siya stress. You do it, you communicate. Oo. Di ba nag-aaway pag gano'n? Ako na naman sinisisi mo eh. Ikaw naman talaga ang problema eh. Yung mga gano'n ba? Hindi. Nag-aaway lang, Papo, pag mababa ang similya, nag-aaway-aaway na. Seriously, Seriously. Meron gano'n sabi, ba't, nag-asawa tayo, hindi ko alam na mababa yung similya. Paano mo naman malalaman? Hindi mo naman hihingi sa kanya. Yung sperm count mo. Pag gano'n, nasusolusyonan yun? Yes, we treat. Pero minsan, pag nag-argue na, sinasabi ko, labas muna kayo ng clinic, mag-argue. Pag when you have cool heads, then you come back. Kasi nakikita mo yung argument sila. Parang di ba totoo, parang, wait, labas muna kayo, balik kayo, pag okay na kayo. Pero meron ka ng mga nasolusyonan. Yes, example na natulungan mo na problema ng isang couple. Okay, ito pinakamaganda. Magandang kwento. 25 years old male who is a very Gen Z, who is excited. Yung asawa niya is medyo Gen Z, may edad sa kanya. Ilang years, Doc, if I may? 5 years. So 5 mga 30. years lang pala. Nagkaroon sila ng problema kasi nagkaroon ng partial erectile dysfunction yung lalaki. Agad-agad at the age of Gen Z. Magulat ka. Sinabi ko, 25 years old ka, hindi pwede yan for a guy, di ba? Tapos chinek mo yung level of testosterone, okay naman. Okay. The problem is anxiety, stress. Kasi ang babae, gusto na magka-baby. Ay. Diba? Bata pa, Gen Z pa yung guy. Kaya yung initial initial interaction namin sa clinic, laging nakabusingot as simangot yung wife. Sabi ko gawin natin ng problema. So na-stress yung lalaki. Paano natin So he went to the center sa rejuvenative. So we had some session. Tapos binigyan ko ng supplement, kagaya Tapos afterwards sabi ko, nag-session pa rin siya. Tapos biglang sabi ko sa wife, parang tumaba ka. Ngiti-ngiti lang siya. Dok, buntis na ako. Hindi ko masabi. Nakuloko ka, di ka nagsasalita dyan. Kaya pala yung pag pumapalo up ka sa akin, ngiti-ngiti ka na. Happy na si Macy. Yes, tapos lagi kang tumatawag sa sekretary ko, kailan magsasession ng asawa? So ano yung naging cure nga? Tablets or we work out the stress psychologically. Okay. Then we tell them there is work. Mukhang lang siya na stress. So we did some shockwave. We give good supplement. Then sabi ko, easy lang kayo. Ayun, nag-work. Nabuntis. So ang mo pala, ang trabaho mo pala, Doc, hindi ka lang talaga nagpapagamot o gumagamot ng mga may sakit. Baby maker. Papo, bago na yan. Actually saving relationships. So yung trabaho mo na yan. And the whole clinic staff were so happy. Alam mo, di ba? Yeah. Doc, na-mention mo na yung supplements. Ano-ano ba mga supplements ang pwedeng i-take ng ating mga kalalakihan na, mag-i-increase ba doon ng libido? Or, yes. Unang-una kasi, pwede tayo kagaya natin yung ang spirulina. Like ito, spirulina. How does it help? Okay. One is because it has yung mga substance or ingredients like flavonoids, polyphenols, tapos yung anthocyanins that are very, very good in spermatogenesis. No, ibig sabihin ng spermatogenesis sa ating mga nanonood, nakikinig, ito po ay pag-produce ng maraming similya. So maliban doon, meron siyang mechanism para lumakas ang ating pangangatawan, no? So kung medyo nanghihina ka, nawawalan ng lakas, papo, it gives us strength. Ibig sabihin na siya ay isang gamot, hindi. Suplemento siya to add to our vigor, vitality, and zest. Yun. Panglalaki, vigor, vitality, and zest. Ano bang component niyan?
Oo nga. Yung mga bukod sa na-mention mo, meron pang Ang pampataas alam ng ko yan health. yung ginamit ng mga astronaut before, di ba? Sa Yes, space. tama ka ng mga Oh. cosmonaut. Oy. Uy, alam ko yun. They're used as Yun ang food vitamin, and parang protein. food nila Oo. sa outer Tapos, space. maganda rin yan kasi nakaka-improve ng yung pagdaloy ng dugo at nakaka-strengthen ng ating muscle. Oh, kasi because of the protein component. that one Diba? is a muscle. Exactly. I mean, And muscle the and penis muscular. is a Nakita mo muscle. naman, concerned na asawa ko sa muscle, ha? Yes! Oh, yan, tama yan pa. Alam mo ba? Nilalaklak ni Papo yan. Ginagawa kong juice. Di ba Joke lang. anim Yes. Hindi, Oo. 10, pwede. Maximum of 10, so pwede Pero anim, 4 or 6, pwede yan. kaya pala Pag ubos- if you- ubos agad. Kaya pala, oo. 10 pala tinitake din. Kaya pala ganyan. Di ba? Pwede ba sa babae yan? Di. Panlalaki Pwede naman. talaga. Pwede naman. Anong- Kasi sa babae kasi it helps in the hormones, yung menstruation. Pag wala ng mens, menopausal na Hindi, po, at Doc. least yung Ano? yung reproductive aspect mo hindi mag-delay Pwede or din pala sa akin, mag-deteriorate. Papo. Saka Bigyan may mo naman bago ako yata, niyan. no? May bagong... Yes, meron Tell us kami about that. astaxanthin. Yan pula. Oh. Yeah, astaxanthin, that's very, very good kasi that has high carotenoids. That's very good for the skin, the mental aspect of it. Then, may immune system rin siya. So, sa balat, sa ano. So, pag titingnan mo siya, parang anti-aging aspect. Oh, So, yung anti-aging. angiogenesis na word, yung angiogenesis is the beginning of life. So, pwede niyang ma-pursue at ma-stimulate. Ito ba'y over the counter or kailangan may katulad mo na magre-reseta, Doc? Paano Pwede rin na mabibili yan sa Mercury, pwede okay. na ma-order. Sa online available. Online available Pero siya. pwede yan, halimbawa kung may hypertension si Mister, Yes, diabetes. more. But you have to remember yung mga gamot sa pangganon, yun. iinumin pa rin. Yeah. Pero what is nice kasi Papu Mamu, kasi eventually mako-correct niya pagpunta niyo sa inyong mga specialist, baka mabawasan yung gamot. Kala ko mabawasan yung sperms. Hindi, importante. Madadagdagan Importante pa. maraming sperm. Oo, importante maraming sperm. Tulay Oo, ka po, diba? sarado na po ang Uy, tindahan. thank you, Doc, sobrang Thank you, Doc. bitin naman to. Meron pa isang topic na minention si Doc eh. Yung pambabae naman, hindi, Next time, urologist next no? time. Next time tayo. Next time, marami Pero pa tayong salamat sa pag-uusapan. pag-imbita. Oo. Next time, Doc, ha? So, last na lang, sa Mensahe. mga mensahe sa mga kalalakihan out there, sa mga couples out there. Oo. Yan. Lagi natin sinasabi kung may nararamdaman kayo or you have the beginning erectile dysfunction, huwag kayong malungkot. Oo. Andito yung mga expert. Hindi, meron tayong mga May solusyon. May solusyon and Sa we lahat have ng problema. management that we can go forth. Oo, kasi lagi iniisip na, ay, wala nang chance, no? Iyo. May chance yan, no? Then, basta ang susuri sa inyo ay espesyalista, then you give you the proper medication and management, and lagi nating iisipin na yung solusyon na yon ay magbibigay ng magandang marital Pleasure. Charot. intimacy, Ay, even though if you are maturing in age. Mahirap kasi pag tumatanda yung sinasabi na. When you say maturing po, ibig sabihin, pag aabot na tayo sa 50, 60, and So, andoon pa rin yung romance. Yan. And sinabi mo, pleasure. Yan. Kaya naman, Papo, in sickness and in And health, health. in youth and in old age, in erectile dysfunction or not, I'll be here for you forever. Tag-vows. Akala ko sasabihin mo, in Valentine's sexness Day. and in health. Pwede rin. In In sexness. sexness and in health. Oh. Diba? Uy, thank you, Happy Doc. Thank you so Thank you, much. thank you. How to get in touch with you? Go. Okay, pwede, Yeah. meron akong social media, Dr. Joseph Lee. Puntahan nyo na lang ako sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, tsaka sa Instagram. May YouTube ka pala, Doc. Content creator. YouTuber pala to si Oo, Doc. sumusunod ako sa yapak ninyo. Kamala, podcast na rin si Doc. Thank you. Yes, Doc, thank you so Joseph much. Lee. Joseph Dr. Lee. Joseph Lee. Ah. Magbabalik po kami sa Julius and Tintin Show, the podcast. Tutok lang sa Julius Babaw Facebook page, yes. At syempre sa Facebook page ko rin, Christine Babaw. At sa aming YouTube channels, di ba? Julius Babaw Unplugged and
Yun. Ano? Julius Tintin Show. Julius Tintin Show. YouTube ko, Papo! And kinugulat mo ko eh. Christine Babos Channel. Ayan. Okay. May mga Alam sorpresa mo, to eh. hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Before we go, magte-thank you lang tayo sa ating sponsor ngayong araw, ang Kabalen, your everyday handaan. At ito naman ang mga all-time favorites na favorites din namin ni Papu. Ang pinakbet with lechon Yun. kawali na nirequest ko talaga. Ang adobong manok mo, Papu, na Nako, nirequest yan na. mo. Yan na, oo. Ang kalderetang baka, wow. At pansit puti. At marami pang iba. Andito, Papu, yung adobo mo mamaya. Yan, box mo yan All-time mamaya. favorites to. Yes, love it. Thank Yum, you, yum, yum. thank you. Kabalen, ang #1 Filipino buffet sa buong bansa. At kahit anong handaan, Kabalen tayo. Ayan. So maraming salamat sa inyong panonood sa Julius and Tintin Show, the podcast, ang aming premiere episode. Yes. Thank you sa so inyong lahat. much. Share, share, share. Yes. At mapapanood nyo rin kami sa Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. 4 p.m. weekdays po yan sa 1PH. At mag-follow at mag-subscribe din ho kayo sa aking YouTube channel, Julius Babaw Unplugged. Ako naman po ay Christine Babos Channel on YouTube. At magkikita tayo ulit ha next week. Dito lamang sa Julius Babaw Facebook page. At kung may gusto kayong topic na pwede nating pag-usapan, Yeah. mag-email lamang sa juliusandtintin sa 1ph@gmail.com. O paano? Ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamo Tintin at ito ang Julius and Tintin Show, the podcast. See you! Bye!